Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sapin di umano sa mundo ng social media. Tila tuluyan na ngang kinarma itong si Bojing na ito dahil talagang napatunayan at confirm na nga na nasa hospital at malubha ang kanyang kalagayan. Ang nakakatakot pa dito mga kaibigan ay talagang malapit na itong mategi. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nakarma na nga ito ng tuluyan. Talagang makukuha nga ng hustisya si DJ Bantag. Matatandaan natin mga kaibigan kung paano nga ang pambababoy ni Bojing kay DJ Bantag noon nung siya ay nasa posisyon bilang DOJ. Hanggang ngayon ay nasa posisyon niya. Ngunit kung ilang pag-aaralan natin mga kaibigan ay ilan buwan na itong nanahimik. Kaya naman talagang kinalkal ito at talagang napatunayan na malubha na ang kanyang kalagayan at malapit na nga itong mawala sa buong bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kinarma na ng tuluyan. Dito natin mapapatunayan na hindi mo madadala at hindi mo magagamit ang peras na kinulimbat mo sa kalokohan dahil kapalit naman neto ay inyong buhay. Kaya naman maraming netizen ang natutuwa, ngunit marami naman netizen na nagsasabi na sana ay mapasurusahan muna ito at sabihin niya na kung sino ang mga mastermind at protector ng nasa likod niya. Kaya naman talagang kawawa itong si Bojing dahil kinarmina ng tuluyan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung si Remulla ba ay buhi pa. Okay, kung buhi pa siya. Dahil nung first quarter of the year of 2023, nung time na mainit ang issue kay General Bantag at kay Arnie Teves, okay, kay dating Congressman Arnie Teves. So nakita niyo naman yun, malakas na malakas pa si Bonjing. Well, ang kay General Bantag, hanggang ngayon, walang kaso kasi syempre, pinoproteksyon na nila pareho ang kanilang mga sarili, si Bantag at si Teves. Ikaw ba naman, ang DOJ mo ay pulboronic sila pare-pareho. 'Di ba? Alam nga naman pati tegi ka ng ganyan, 'di ba? So again, hindi ko kinakampihan yung dalawa but based sabi ni Angela Bolivar, tumawid na sa kabilang bahay o buhay ba, baka papunta na doon. So ang sinasabi lang natin dito mga palangga, yung panggigipit ng pulboronic government. So eto na. So nag-vlog ako sa inyo nung I think that was December bago magpasko. Dahil nga may nakarating sa atin na inaaratay si Bonjing. Okay, inaaratay siya sa ospital. Then may vlog dyan si General Macanas also, ang daming nag-echo niyan. At syempre, marami rin nagalit sa atin. So, ganun talaga. Kapag star-star ka, ayan, pag starry night ka, you like my stars, darling, Bonjing. Ayan, power ko yan. Power, that's my power. Okay? So, mga hitad, eto lang yan. Naglabas ako ng statement, actually galing sa ating puting ahas. Sabi ko nga, 2 puting ahas ang nagsabi sa atin na inaaratay si Bonjing. Doon naman sa ibang mga vlogs like sa, I think, I forgot kung sino-sino yung mga nag-vlog about it, na si Bonjing ay naka-ICU. Pero ako, ang statement ko lang is inaaratay siya. Whether inaaratay ng sakit, kung ano man sakit, o inaaratay ng karma, marami pa kasi. Kaya sabi ko nga, the reason why I use inaratay, kasi that's broad word yan ng mga Binisaya ba? Inaratay, di ba? Parang Tagalog din ng inaratay, di ba? So like nung December 25, nag-release ng statement si Remulla. Statement lang na voice over dun sa mga media na siya po ay buhi pa. Okay? Buhi pa ang giatay. Okay. Buhi pa ang lolo ninyo. Okay, hindi ka na. Tagal ng buhay. Okay? Ito mga palangga. Tingnan natin si Remulla, ha? Ay, subukan ko maging mabait today. Subukan ko lang naman, Pero sa totoong buhay, mabait naman tagang lola nyo. Okay? So, nung
Nag-release siya ng statement na sinungaling daw tayo. Tayo daw ay nagpapakalat ng fake news kasi wala daw siyang sakit. Pero hanggang ngayon, alam mo yon, 2 buwan, 3 buwan na, hindi pa rin nagpapakita ang lolo mo. But, noong December 25, nagpakita naman siya ng kanyang pictorial. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kasama ang kanyang buena familia. So, medyo malayo ang ayan, natin si Bonjing. Malayo ang picture, pero you can really tell na medyo mahina na siya. Okay? Lahat naman tayo darating sa buhay ng natin na medyo maghihina-hina tayo. Ang sa atin lang, hanggang ngayon, wala pa rin si Bonjing. Nasa man ka, Bonjing? Nasa man ka, Dudong? Yatay, naratay na ka, Dong. Okay, but you know, the truth from my puting ahas. Photoshop naman yan, madam, sabi ni A. Mendez. May nagsabi nga sa akin, pero hindi ako magaling mag-detect palangga eh. I don't know if it's Photoshop or not. But let's give him the benefit of the doubt. But again, it's been almost 3 months na hindi nagpapakita si Bonjing. Alam nyo mga kababayan, si Bonjing ng DOJ ay ang kanyang trabaho at isa sa mga pinagmamalaki ng DOJ yung kanilang vision mission statement. Okay, basahin natin ang kanilang vision sa DOJ. Ang vision ng DOJ is a just and peaceful society anchored to the principles of transparency, accountability, fairness, and truth. So, pagdating dito sa vision nila na ang DOJ ay, dapat sila ay patas. Okay? Ang kanilang opisina, ang pinupukusan ay dapat ang katiwasayan ng ating sosyedad. Masyadong malalim. 'Di ba? Merong transparency. 'Di ba? Merong transparency, 'di ba? Maging kayo sa taong bayan. Honest kayo, accountability and fairness. Nasaan ang transparency? Bonjing. Hindi namin makita. Transparent naman yung mata ko. Nakakita naman ako pero hindi ko makita ikaw. 3 months na. Nasaan yung accountability mo bilang isang secretary, no? Secretary sa taong bayan. Okay? Asan yung accountability mo na magpahayag ng katotohanan na ang isang pinuno ng Department of Justice, okay, ay dapat ay tapat sa mamamayang Pilipino at patas at makatotohanan na sabihin kung nasaan ka na. Buhay ka pa ba dong? Asa man ka? So yan ang vision ninyo. How come? It's been 3, maybe 4, last time kasi check ko 3 months yata. Let's say 2 months na lang. Okay? Sabihin na lang, sige, pagbigyan na namin ikaw. 1 buwan ka nawawala. Nasaan ka? Nasaan ang transparency? Nasaan yung accountability? Nasaan yung patas at katotohanan na malaman ng taong bayan kung nasaan na ang tatay namin sa DOJ? Inaaratay ka na ba? Ang sabi ninyo sa inyong misyon, you have to be what? Effective. How can you be effective kung inaaratay ka pala at itinukubli mo sa taong bayan? Paano ka maging efficient? Effective, efficient, sabi nyo, and equitable administration of justice. Nasaan ang hustisya ng bayan? Malangging. Nasaan ang hustisya, Bonjing? Nasaan ang hustisya ng 115 million Filipinos habang ikaw ay nag-enjoy sa benepisyo ng pagiging sekretaryo mo? Hindi lang yan. Under you, meron pang 10 ahensya ng gobyerno na ikaw yung kataas-taasan. Andiyan yung Bureau of Corrections, di ba? Diyan yung binoljak si Bantag. Okay? Pinagbintangan ng kung ano-ano, mga tinamna ng mga Red Horse at kung ano-ano pa, kung ano-ano bang mga kaletsyahan, pabago-bago ng statement from Bureau of Corrections. Di ba? Bureau of Immigration, hawak mo yan. Kaya may mga nakakapasok na mga pogo na mga negosyante. Let's talk about pogo later, ang involvement ni Remulla ayon sa ating posting ahas.
Andiyan ang NBI. Nasaan ka, Itay? Boying, nasaan ka? O, Parole and Probation Administration, hawak na po yan. PCGG, okay. PAO, Office of Alternative Dispute Resolution, Office of the Government Corporate Council, Office of the Solicitor General, Land Registration Authority, at napakadami mong dapat sagutin sa taong bayan. Ngayon, mga kapalangga, ito na siya, ng bonggang-bongga. So itong mga ano natin, mga pinag-uusapan natin, lahat po ito ay kawawa ang Pilipino na niloloko tayo, walang transparency, walang pag-amin kung buhay pa siya o hindi. But dahil sa ating puting ahas, mga kababayan, na pag-alaman, hindi ko po to statement, hindi tayo gumagawa ng kwento. Ang sa ating puting ahas ay napakalala po or ang pangit ng prognosis ng nararamdaman ngayon ni Boying Remulla. Dahil lumalala yung kanyang sakit. At sooner, anytime soon, ayon sa ating puting ahas, ay papalitan na siya. Dahil paano nga naman magpa-function ang isang secretary kung ikaw ay malala na o inaaratay ka na physically. Siyempre, if you are weak physically, like Kuting, malapit-lapit na yan eh, ay hindi ka talaga makakapag-function ng maayos. Diba? Sa Magic Wand Dinday. Okay? So, asa na? So, yun po ang yun ang statement coming from our puting ahas na malala na si Remulla. Hindi yan galing sa akin. Ayon, according to my white snakes, marami akong snake, siya po ay lumalaban sa kanyang kabuhi. Okay? Nalabanan yung kabuhi. You know what? Ano tawag nyo dyan? Naniniwala kayo sa karma, di ba? Okay? Kaya yung mga nang babalasuba sa taong bayan, may singil talaga yan. Mga kabayan, sabi ko nga, itong power nito, wand na ito, dito lahat nakasalalay ang future ng mga mandorobo sa Pilipinas. Di ba? Hanggat pinopoint ko sa inyo yan, lahat ng kawatan, lahat ng pulburonic coating, ito, may power yan. May basbas yan, mga palangga. Ngayon, mga kababayan, hindi, sabi ko nga, ito po ay galing sa ating puting ahas na hindi maganda yung nangyayari kay Bonjing ngayon. Ang sa amin lang, bakit ayaw magbigay ng statement ng Malacanang Pulboronic Association, Pulboronic Republic, na si Boying ay inaaratay ng bonggang-bongga. Yung DOJ Secretary kung sino si Bonjing. Okay? Ngayon, sabi ni Ford na pornada na ang ICC ng hitad na Butod at Bonjing. Yun na nga. Okay, let's talk about that ICC. Kasi nga, kasabwat si Bonjing, okay, ayon sa ating puting ahas, siya ang nag-allow, imagine mo habang nakaratay ka, Remulla, nakikipagsabuatan ka. Ayon sa aking puting ahas, kay Lisa Smugs, kay Martin Romualdez, para papasukin ang ICC para gipitin si Duterte at si Sara. Yun ang ayon sa ating puting ahas. Imagine mo, imbis na lumaban ka na lang at magpalakas ka sa buhay mo, nakikipagsabuatan ka pa. Yun yung problema sa inyo. Hindi nyo siniseryoso ang magic wand na ito. Dahil ang magic wand na ito ay may power. Okay? Alvina Pitch, ang kay General Palangga, you just send directly to General Macanas if you want to help. Keep the fight for our Philippines countrymen, sabi ni Alvina Mek. Yes, Maga, but we will forward that to General. Thank you very much. Okay? Ngayon, huwag niyo itong binabali-baliwala, itong magic wand na ito. May power to, Bonjing. Okay? Ang punto de vista ng natin dito, mga palangga, at ayon sa ating puting ahas, ay ginaaratay na sagani. Kaya sabi ko, ano ba, na matutuwa kaya? Natutuwa kaya si General Bantag at si Congressman Arnie Teves
What do you think? Anong sagot? Matutuwa kaya yung dalawang yon. Ay, nako, sabi ni Tordantes, tepok na si Bonjing, hudas ka pa din, ganyan-ganyan. Okay, Gaba is real, sabi ni Rebecca Ugata. So, galing po yan sa ating puting ahas na hindi niya na kinikerry yung kanyang sakit. Actually, letter L. Si Lu, si Kiki, at si Mia. You know what I mean? So, ang kanyang, ayon sa ating puting ahas, ano nyo na lang dyan, isulat nyo na lang dyan. Ang nagpapahirap ngayon sa kanya ay si Lulu, si Kiki, at si Mia. You got it, right? Si Lulu, you know, BFF niya ngayon, si Lulu, si Kiki, at si Mia. Okay? Yan po ang nagpapahirap sa kanya, yung tatlong babaeng yan. Tatlong babaeng sakit, okay? Ngayon, nakuha ni Zen Garcia. Okay, nakuha mo. Marcel, nakuha nyo. Tama yung sagot. Ngayon, mga palangga, kaya sabi ko, sabi ko nga, alam mo, Boying, kung kayo ay tama, hindi kayo nakipagsabuatan sa pulboronic government, ipagdadasal pa namin kayo. Pero ang hirap magpaka-plastic. Ang hindi, ayokong lolo ang Kiki. Lolo, sabi ni Solem. Hindi naman siya makalolo, kay mahina na, ikaw talaga palangga. Si Solem, dili na makalolo, si lolo kag si Kiki. O pwede, why not? Kasi may pangalang Kiki. May client kasi kami dating si Kiki. Okay? So, yun ang sinasabi ko sa iyo, Bonjing. Hindi talaga madadala sa hukay ang mga pinaghirapang kasamaan. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang sunod yan si Tambaluslos. Right? Nakuha nyo na lahat yung sagot. Kasi mga kababayan, mga palangga, ito nga yung sinasabi ko. Binlag ko to in the past. Na ayon sa ating puting ahas, ikaw, Boying, tignan mo, kaluoy man ka. Okay? Kahasali ka, di ba? Ayon sa ating puting ahas, kayo ang promotor nila Tambaluslos, nila Abalos, at ni Romualdez dyan sa Pogo operation. Remember that? Yung Pogo operation dyan sa Pilipinas na ni-raid nila ayon sa ating puting ahas. Di ba? Nalala niyo may na pusil dito. Okay? Hindi naman talaga inano nila yun ni Boying eh. Nila Boying ni Tambaluslos at ni Abalos, di ba? Tignan mo, mga pangalan nila pare-pareho. Kasi yung time na yun, mga palangga, that was 2022 ba? Last year. Last year, mga palangga. Ayon sa ating puting ahas, magkakasabwat sila. Kaya nila ni-raid doon kasi kalaban nila sa Pogo operation yun. Okay? Sa Pogo operation. Sino mga kasabwat nila? Diba? Yung partner ng I think tatay, okay, ni Abalos na si yung tatay niya, yung kapartner nila dyan ay si Robert Go. Okay, remember that vlog? Ngayon, mga palangga, ang problema kasi, Boying, sabi ko nga, ngayon inaaratay ka na, ikanta mo na to lahat. Total, bago ka man lang kunin ng puting uod, di ba? Tayo pa lang pala, itim na uod. Sa atin ang kukuha sa atin puting uod. Lahat tayo kukunin, lahat tayo kakagatin ng uod, okay? Yung sa atin puti, sa kanila itim. At least puti yung sa atin, di ba? Purity, okay? Mga kapalaga. Yung mga pogo na mga pag-raid nila, ayon sa ating puting ahas, ay ginawa at kasabot dyan si Bonjing, okay? Ayon sa ating puting ahas, kasi nga, kakompetensya ng another Pogo operation. Okay? They're not, Bonjing kasi ganito yun eh. Hindi mo kasi ginagawa yung mga trabaho para sa taong bayan. So nakipagsabuatan ka, kaya karma is real. Di ba? So, remember that vlog natin na yung mga Pogo operations nila sa Pasay, Calamba, Laguna, di ba? Ang daming mga Pogo operations. The intention during that time, mga palangga, hindi para hulihin o tapusin na itong illegal na mga pagninegosyo dyan sa Pilipinas, kundi ligwakin yung mga kalaban nila sa Pogo din. Kasi, ano tawag dito eh, malaki kasi ang pera doon eh, di ba? Malaki ang pera sa Pogo. So ngayon, kasagbot si
Bonjing dyan. Ayon sa ating puting ahas. Ngayon, ang isa pa sa sinabi ko sa inyo, remember sa Island Cove sa Cavite, mayroon ding pogo operation doon. At talamak ang human trafficking at yun nga, mga illegal na mga online gaming. Question, Bonjing. Bago ka sana kagati ng itim na uod, baka naman, gusto mo nang ikumpisal yan. Bakit hindi nyo ginagalaw? Nasa teritoryo mo yun Rimulya. Nasa teritoryo mo yung Pogo operation dyan sa Cavite. If you are ama ng hustisya, di ba? Ama ng hustisya. Nasaan ang hustisya ng mga Caviteño, ng buong sambayan ng Pilipino na kapag may Pogo operation o may mga illegal gambling at kung ano-ano mga anets pa, i-raid ninyo kasi kalaban sa negosyo. Pero yung sa inyo, just tuloy-tuloy lang. Kaya ako inuulat uli sa inyo to, binabalik ko to mga kababayan. Kasi dugtong-dugtong ang problema ng ating bayan. Sa dami kong mga binabato dito coming from our puting ahas, kasabwat dyan si Tambaloslos Romualdez. Ikaw, Bonjing, ikaw, Kim Wong, okay? Di ba? Sinabi ko na even itong tatlong ito, si Bonjing at yung dalawang nabanggit, ay meron silang airstrip dyan sa Cavite. Na ibig sabihin, pwede na maglanding ang sino mang hudas na hindi nadadaan sa immigration. That information coming from our puting ahas na mismong taga-DOJ. Na nakakita ng ganitong kahayupan na ginagawa nitong inaaratay na si Bonjing. Kasi nga ang immigration is hawak niya, di ba? Under him. Kaya nga, minention ko sa inyo kanina yun kung para alam nyo kung ano ang pagka-dugtong-dugtong. So ngayon, imagine niyo yung gusto nilang papasukin ng mga illegal, mga sindikato, wala nang immigration, diretso na sa Cavite. See? Sino ngayon ang nagde-disturb ng buhay nating lahat? Maliban pa sa niyuyuraka nila ang ating batas, binababoy ang ating lipunan, binababoy ang mga kabataan, tinotoksik sa sugal sa lahat ng kaletsehan. So, eto yung laban natin. Kaya, maintindihan mo, sinasabi ng ating mga palangga, inaaratay ka na ba? Diba? Ni Lulu, o Tagalog na ni Lulu, huwag naman Kiki, pangit. Lulu na lang para sosyal. Ni Lulu, ni Kiki, at ni Mia. Again, ulitin. Lahat tayo ay aaratayin pag dumating ang tamang panahon. Kaso lang, panahon, hindi pa namin panahon, di ba? So kung ako sa'yo, ikanta mo na si Lisa. Di ba yung mga pautot ninyo ni Romualdez, ni Tambaloslos, ni Abalos, na naghuli-huli kayo doon sa Pogo operation sa Las Piñas kasi sinasabi ninyo human trafficking. Tapos 2,700 workers ang hinuli ninyo. Kung yun ay hinuli ninyo because you want to protect the victims na nagtatrabaho doon because of human trafficking, bakit kinulong nyo? Nasa media po yan. Nasa mainstream yan. Di ba dapat dinitinin nyo dapat di ba tutulungan nyo sila para makabangon. Pero the reason, mga kababayan, kung ngayon na nakakanood, lingid sa kaalaman ng aking mga palanggang nagmamaganda, ayon sa puting ahas, the reason of that raid, kasi gusto nilang sulutin yung mga workers ng kalaban nila sa Pogo para ilipat sa kanila. Galing, di ba? Kaya talagang kakarmahin ka, Alam niyo yung perang bitbitin na nakawin niyo sa kaban ng bayan, lahat ng pangangamkam niyo may balik yan. Bonjing, hindi mo madadala yan. Kahit ilang toneladang paldo-paldong pera, hindi mo siya madadala sa hukay. At sa halip, paparusahan ka ng magic wand ko. Dahil ito ay may power. Dala-dala ko to lagi. Inuurasyonan ko to. Para lahat kayo ay hagupitin. Nitong aking wand na ito. Dahil sa sobrang katakawan nyo, sobrang ganid sa pera ng bayan, ganid sa posisyon. Di ba mga palangga? Wala kayong pakialam doon sa mga ni-raid nyo.
na mga workers. May pamilya din yung mga yon, may mga anak, may mga pinapaaral. Remember that, Bonjing? Pero ang nasa isip nyo lang, kung paano kayo makakamkam, ayon sa ating puting ahas, ang dami nyo nang nakamkam, kung paano nyo i-enjoy ang pera ng Pilipino. Samantalang ang mga palanggako, ni hindi nga makabili ng bigas na masarap, magtsatsaga dun sa bukbuk na bugas. Yun yung pinakamurang bigas. Kasi kung ang layunin mo, Boying, ay para sa Pilipino, which is not, dahil ikaw ay utusan din ni Lisa Smugs, baka hindi ka paaratayin kasi itong first quarter of the year, lakas-lakasan ka pa eh. Nakita niyo yung hagupit ko? Hagupit ko yan. Hagupit ng langit, hagupit ng karma. Hindi niyo hawak ang buhay. Lahat naman tayo hindi natin hawak ang buhay natin. Pero kapag siningil ka na ni Lulu, ni Kiki, at ni Mia, hindi ka makakaligtas. Ngayon, Ben-Hur, baka ikaw na ang sumunod. By the way, ayon sa ating puting ahas, dahil nararamdaman na ni Ben-Hur, okay? Ni Ben-Hur o Ben-Har. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng karumal-dumal nga na ginagawa ni Bogjing kay DJ Bantag at kay Kong Teves na talagang pinapatunayan at talagang pinunta pa ito sa wanted list na ngayon nga ay talagang makikita na natin ang kalokohan nga talaga ni Bogjing at talagang bumalik sa kanya ang tunay na karma ng kanyang buhay dahil mamamaalam ito na talagang sakit at ang kitita ng taong bayan sa kanya ay mukhang pera at dakilang bayaran. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.